Marami ng parkingan yung gym ah. Paano makapaglaro mga bata niyan? Puro parkingan. Barangay. May taga-barangay. Ba't ginawa niyo palang parkingan yan? Tay, mag-helmet ka na. May pulis dyan. Paano makapaglaro ang mga kabataan dito? Ginawa nyo ng parkingan. Sino nag-authorize sa inyo nito mag-parking? Walang nag-authorize? Lahat ng panikit dito sa may gym. We need to implement the law. Big time. Bago pa man tayo nag-clearing operations, mayroon ng mga report na may mga covered court. Ito yung mga report ng mga magulang na hindi na daw nakapaglaro ang kanilang mga anak sa mga covered court kasi ginawa ng parking area on the Presidential 888 complaint. At the same time, marunong na rin kasi ang ating mga Manileño na mag-send doon ng complaint sa Bilis Kilos Action Center ni Yorme Esco Moreno. Ngayon, pag marami ng kasing complaint, kailangan ng aksyonan ng mga agencies of the government. O chinek ko, nung nalaman kasi nila, nung kinausap ko yung si barangay chairman, nung nalaman ng mga tao na doon sa street na dadaanan namin na mag-clearing operations kami, ang ginawa nila, lahat ng mga sasakyan nila, isinilaksak nila doon sa covered court. Tingnan mo ka, no? Tingnan, no? Ginawa ng parkingan itong covered court. Paano yung makapaglaro yung mga kabataan natin? Mga po namin parkingan to. Dito po na sa parkingan. At tikitan na ito. Unauthorized / illegal parking. Patayin nyo na yan, kuya. Patayin nyo. Huwag nyo na pandarin. Tikitan nyo na. Which is naabutan natin, kaya another violations yun. Eh, nung nakausap naman natin ng ating mga barangay officials, mahigpit sila na sa pagbabantay doon. At the same time, nung nagbigay tayo ng warning, pinagtitikita natin ng mga illegal parking, yung mga nagparking doon sa loob ng covered court because it is intended sa ating mga kabataan na makapaglaro sila. Pero ano pong masasabi niyo rin sa nakaraan na napuno po ng pakin para dapat yung court po natin? Ginagawa nilang takbuhan pagka mayroong clearing. Ang nagiging problema, kami nagdadala lahat ng ng istorya na hindi pinababayaan namin tong court namin, hindi namin inaasikaso. Nagiging parking, hindi po parking lang to. Akala po ng mga tao rito na pinagbabawal ito mag-parking dahil sino dito. Ang problema lang, yung mga tao na bumili ng mga sasakyan, hindi naman naghahanap ng maayos na parkingan. Yung court ang naapektuhan, kawawa nga. Sabi ni Colonel na nakaraan, talaga kawawa yung mga bata na hindi nakakapaglaro dahil nagiging parking lot. Kami, mula nang umupo kami, mula po na naging chairman tayo rito, ang ginagawa lang natin, ayusin yan, mapakinabangan ng mga tao at hindi maging parking lot. Isama rin po natin, nung nag-clearing po kami, hindi niyo po kagustuhan, kumbaga nagtakbuhan lang po sila rito, Chin, tama po ba? Nag-announce kasi tayo nun. Nag-announce tayo ng Tama. clearing operation. Kaya tumakbo sila dito sa court. Yun naman Hindi, ngayon nga, tama yan. Ngayon nga, mayroon pang nag-iimbita dito ro pumasok sa court. Nakita niya, kabara tayo rito. Kaya nahinto yung pag-parking nila rito. Ang immediate respond nila sa mga clearing na ganito, takbo sa court na hindi nila alam, may napipirwisyo silang tao, barangay, na nagpupumilit maging maayos, pero sa isang iglap, sisirain nila at ang pinaghihirapan namin dahil lang sa kagustuhan nilang makatakbo, makaligtas, kung ano man yung dinadaanan nilang clearing operation na yan, na kung sa tutusin, dapat permanente na yan na gumawa sila ng paraan kung anong gagawin nila. Bumili ka ng sasakyan, bumili ka ng
ng motor, wala namang paradahan, kawawa yung mga tao, nagreklamo. Ilan na nga nagreklamo dito. Sa kabila. May wheelchair Dito ka sa daw, kabila. hindi na makada, sasampa pa doon, bababa. At yun ang totoong reklamo ngayon, sunod-sunod. Last na po. Nakikiusap po ako sa lahat ng tao, merong mga sasakyan, merong mga motor. Nakiusap ko po, wag niyong gamiting parking lot tong basketball court na to kasi kami po ang napiperwisyo, kami narireklamo na nagkakaroon po ng yung mga tao na nagpapabaya kami sa tungkulin namin. Pakiusap po, manap na po kayo na ibang pupuntahan, wag po dito sa court at malaking abala at malaking perwisyo para sa isang barangay na nagpupumilit maging maayos. Ginagawa nyo lang pong takbuhan, manap na po kayo ng ibang pupuntahan at gagawan ko po ito ng paraan na hindi kayo makapasok dito. Sa mga covered court kasi sunod-sunod na yung presidential complaint para at least masundan nila itong ginagawa mo dito sa covered court. Sa mga kasama ko may sariling covered court na nasasakupan, pinagkatiwala po natin ito ng Public Recreation Bureau na may kasunduan na hindi ito po pwedeng gamiting parking lot ng mga sasakyan. Para reminder na lang po na tumilos po tayo para sa isang maayos, malinis at makabuluhang mga barangay o basketball court na napakikinabangan ng ating mga nasasakupan o ng kahit na ibang lugar na gustong maglaro dito sa ating court. Ito pong court namin, hindi po pinipili kung sino maglalaro dito. Kahit ibang lugar po, nakakapaglaro kahit anong oras. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Chairman Santiago. You're in your boy, Santiago. Presidential. Dito po sa court na ito. We need to implement the law. Kausap naman natin ng ating mga barangay officials, mahigpit sila na sa pagbabantay doon. Kasi sagad sir ng bilang effort nyo, tuloy. Siyempre, marami nang nasasagasaan dyan sa mga yan. Big, kilalang personalidad sa Tondo, powerful. Yung seniority mo sir, tsaka yung magiging level mo na station mo. In terms of security, dyan kami ginawa eh. Ayun ang kuha namin profession. We are expert in terms of security. At the same time, marami talagang nagagalit sa amin. Yung mga nagagalit sa amin, ito yung mga violators. Yung mga nagagalit sa amin, ito yung mga natikita natin. Yung mga nagagalit sa amin, ito yung mga nakakasuha namin. But if you're going to talk to the people of Tondo, sumusuporta sila sa adhikain ng gobyerno na ipatupad ang disiplina sa kalsada, lalo na dito sa Tondo. So, I have the principles that I don't care as long as I do my job and it is in accordance with the law. Wala kaming ginagawang mga bagay na hindi naaayon sa batas. Batas ito na ginawa, mga ordinansa ito na ginawa ng city government to implement. Kasi nga sinabi ko, kapag wala tayong batas na sinusunod, ang kasunod niyan is chaos. Magkaroon ng hindi magandang resulta kung bayaan natin ito. Just recently, siguro parte na lang advocacy mo na talagang linisin ng panatili payapa ang Tondo. There were reports na mayroong demolition job laban sa'yo. ₱1 million demolition job. Okay lang. Sinabi ko, as long as ginagawa natin yung trabaho natin, because we are inspired with the dream of the Manila mayor, na the Manila will be next Singapore. Ang number one elemento kung bakit naging successful o naging maunlad ng Singapore is disiplina. Correct. So yun muna ang inuuna namin. Pag madisiplina natin yung ating mga mamamayan, the people of Manila, susunod na yung progress doon. Malinis ang kalsada, mapayapa ang mga kalsada, investors will come. Yung mga negosyo, magiging maayos. Kailangan nating ipatupad ang batas dahil yung batas na ginawa para sa ikabubuti ng karamihan.